Praise the Lord, mga kapatid. Good morning. Good morning. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga ito. Are you happy today? Ito ba? Masaya. Kung gaano tayo sana naging maging masaya, alam ko masaya ang Diyos. So bagay na ito ay tinunan niyo ang Panginoon. Palakpakan niyo yung mga sarili. Ang palakpakan niyo ang Panginoon. Tuloy ka, salamat sa kapatid ng Panginoon. Praise the Lord, welcome to our brand new sermon series, Crazy Happy. Tungkol to sa kasiyahan. Sino ito yung masiyahe? Lagi nakatawa, lagi nakangiti, nagmumuli ng labo, nagbibigay ng poste, crazy yun, no? Crazy happy. Okay, sa mga ito, tayo po ay natapos sa buwang ito na nais natin katalakay ang kahalagahan ng tayo masaya. Okay? So, for that, pasitabi lang, I just want to use some minutes of my sermon time in introducing our topic for today in a happy way. Gusto kong maging masayahin tayo yung ating mood para tayo ay magkaroon ng ano ba yung kasiyahan na nararamdaman natin when we encounter certain things na nagpapasaya sa atin. And gusto tayo po, gusto ko lang maging masaya ang ating introduction. We'll go back to the FCA family meeting today. Okay, the FCA family meeting na ginawa namin last December 17. There are two families who have their family food game, which is inipasis lang namin ang kahalagahan ng paksa ng awal. Today, just to make the mood, the ambience be happy, let's now have the FCA family food. Palakpakan po natin mga Lord, may you glorify for presentation. Today, family food round 2. Kasi last time, those family had face-to-face for round 1. Today, the family will come again for round 2. Let's have on the Paul Pelada family. Okay, let's play the game. Babalik ngayon si Dodong Dantes. Okay lang? Dodong! This time, the FCF Global. Isa na ako sa word. Okay, yung ating action day, magamitin lang natin. Let's start. Let's start. So, nakakita ng MC siya mga maps. Okay, so start tayo. Okay, let's start the game for this family. So, hindi na kayo papakalala kasi papakalala kayo ng round 1. The round 1, they encountered the two scores of 190 points for the Salata family. And the one Pelada has 0 points. Let's play the game. Okay, nag-survey kami ng 200 tao. And the top 8 answers on the board. The question, ano ang nagpapasaya sa isang tao? Go! Yes, ma'am. Wala! Oy! Let's see. Ano sabi ng survey? Pastor Day.
Kay Vali. Online games. Online ka? Wala. May online games. Anong sabi ng survey? Online games? Oh! Let's go, Javi. Ha? Wow! Nagkapasaya daw sa isang tao tayo lang. Totoo kaya yan? Hindi mo makalimutin? Okay. Ngayon, ano ang nagkapasaya sa isang tao? Pera. Ano sabi ng survey? May pera ba? Ano ang nagkapasaya sa isang tao? Happy memories? Okay, masaya. Pwede. Happy memories. Okay, let's go. Happy memories ka? 1, 2, 3, go. Marvin, ano nagpapasaya sa isang tao? Ano? Masasarap na pagkain. Pagkain ba, sabi ng survey, ay... Joby, dalawa lang. Tutupad na pangarap? Hoy! Meron ba sa sabi ng survey, may natupad na pangarap? Okay. Ayun. Pero sa lang, kailangan hindi kami. Comedy show. Comedy show. Ano ba? Meron mo comedy show. Comedy show daw ang masaya sa isang tao. Sabi ng survey, okay, still again. Dalawa lang yan, dapat may makakita isa kasi yung nag-score. Score natin 190 points. Kay Carl. Ano ba yun? Ay, mataas ko na grades. Okay, Carl. Bakit regalo? Oo, di ba ako nakatanong yung regalo masaya tayo? Meron bang regalo ang sabi ng survey? Oo! Meron na rin. Hindi ko lang isip ko ito dalawa. Ano yun? Hadis po. Ha? Mga hadis. So, ibigay nga sa banda sa mga. Habis na yun. Mataas na grades. Paano ba sa grades? Siyempre, mali. Okay. So, 180 points goes to the point na natapaan ni Dino. Let's see the number 7. Ano mo yung nakapapos kasi sa tao? Yung ano ba yung sa tayo ng mga show? Last, number 8. Bakit simple na? Thank you for your game. Salamat. Ang regalo dito sa akin. Dahil kayo dasa sa kanila. Okay, thank you.
Praise the Lord. Maraming salamat mga kapatid. I just want to make the mood happy, ambience natin. So let's pray. Maraming salamat Panginoon sa bagay ito. Nawa Diyos ay naging kalugulaw po sa amin, ang naging kasiyahan namin. Sa iyo Diyos ay amin pong laging binabalik na yung ang kabutihan o laging may aaso ni Teo Gloria. Ang kapulihan para sa iyo, sa panahon namin nagsasaya. Ikaw Diyos ang laging may taas sa buhay namin. Panginoon, amin itinalabi sa iyo ang mensahe sa bagay ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalang kasiyahan habang nakikinig ng mensahe. Kung kami nalulungkot, pasayahin mo kami. Kung kami nangihina, palakasin mo kami na yung mga salita. Ang nagsasaya ko, Panginoon, ay Banal Espiritu ang mga sa amin. Habang kami nakikinig, ay amin mo itong malimi, amin mo itong may sa puso, dahil na Panginoon Diyos, may sa buhay, upang maging kagamit namin sa aming buhay spiritual. Maging matatag kami at maging matibay. Ang salamat sa kagalang sa bagay ito, pagpalay mo iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ay palapakan mo natin ito niya, Panginoon. Ang kagalangan ay lahat ng nakakanasan natin. We became happy, tapos naging malungkot din naman tayo. Pero we're talking about today, the sermon series about crazy happy. Ano ba ang crazy happy? Ano? Kung sabi crazy, by the way, our sermon for the year 2024 came from the Sermon Central. Hindi po ka nag-subscribe, kinuha ko ng mga title. Kasi may bayad pag mismo sermon. Pero out of that 12 series sermons online in our 2024, ay itong na-curious ako, why crazy happy? Bakit ba kailangan, kasi sa Tagalog yan, masayang parang balon masaya. Pero bakit sinama siya bilang line-up ng mga mensahe ng Diyos? Crazy stuff about it. Crazy happy. So being happy is that is having a sense of confidence or satisfaction with the person, with the arrangement, or the situation. Sa iyong pagiging masaya, nasasatisfy ka sa isang bagay, sa isang tao, sa isang sitwasyon, kung kaya ikaw ay nakakaramdam ng kasiyahan. Crazy, crazy. Sabi mentally deranged, insane. There are fascinating meanings that extremely enthusiastic. Pag crazy, happy ka, talagang very excited ka, very happy ka. I don't know in your spiritual life as Christian, have you experienced being crazy, happy in the Lord? Masaya ba kayo sa inyong pagkikipol? Masaya ba kayo sa buhay na Kristiyano? Are not bored with your Christian life? That Christian living have many restrictions. Bawal ang ganito, bawal ang ganon. Diba? Samantalang yung sanlibutan, they can do it all without any restrictions. Why? Kasi iba talaga ang mga Christian natin. Pero despite of the restrictions and limitations of our daily living, are you happy being Christian? Masaya rin ba kayo sa bayang Christian? Have you known people, have you known Christians na nagsawa ng maging Christian at nag-design na sa bayang Christian? If you feel your life, your Christian living as boring, meaning, hindi na bumuhay ang Panginoon sa iyo. You must experience a grateful joy, nagsiyahan hindi kayang tumbasan ng sanlibutan ito. Happiness is an emotion. Ito yung description po ni Wikipedia. Happiness is an emotional state characterized by feelings of joy, kagalahan, satisfaction, contentment, and fulfillment. Kapag fulfilled ka, kapag kontento ka sa buhay mo, iyan ay nagdudulot sa iyo ng kasiyahan at kagalahan. But happiness is a peace in your life. Kapag masaya ang tao, dahil mong kapayapaan, you're at peace. Walang tao masaya na natatakot tao, walang tao masaya na may problema. So, the result of our happiness is that the result, the cause, ang dahilan natin tayo masaya, dahil tayo peace, dahil tayo kapayapaan. So, John 14 verse 27 says, sabi ito ay, peace I give with you, diba? My peace I give to you. I do not give you as the world gives, do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Kapayapaan ibinigay sa inyo. Ang kapayapaan na meron tayo ibigay ng Panginoon ay kapayapaan hindi kaya ibigay ng sanlibutan at kapayapaan hindi maintindihan ng sanlibutan. Diba? I have some friends, I have cousins na wrench na meron parang ang lungkot mo, ganyan. Sabi meron daw kulang. They have everything, pero bakit daw parang may kulang? It's
Despite of anything na wala, bagay na wala ka, o bagay na kulang, o bagay na pinagdadaanan ka, you must experience yung kasiyahan dahil nasa Panginoon. So the essence of a happy life, ito po ang topic natin for this first Sunday. Yung masayang buhay. We're talking about Christian life, hindi na mga Christian. We're talking about lahat ng tao para maging masaya. Ano ba ang essence of a happy life? To introduce our topic, we have about the happiness of a Filipino. Diba? The happiness is a Filipino trademark. Sa buong mundo daw, talagang kilala mga Pilipino na masayahin. So, some might even proud that Filipinos are named among the happiest people on earth. Totoo kaya yan? So, sabi daw ay yung mga Pilipino ay masiyahin. Diyan tayo tinala. So, for good reason, we Filipinos are camera trigger happy. Hindi tayo sa camera picture-picture. Tama? Why? Kasi walang tao nalulungkot ang kaya problemado na gusto mag-picture. Diba nag-picture tayo pag tayo masaya? Maliban na lang ay mukha. Timotero ka, Timotero, iiyak ka, picture sa nilungkot. No! We're picturing, we are trying to trigger, camera trigger happy. Kasi masayahin tayo. And crazy over all kinds of parties. Ma-party yung Pilipino. Kaya natin yun. Kapag ang tao, ay nada, kaso, di ba? Kahit kinasali, nasa likod. Diba? So, we are happy people. They also say that Pinoys are always ready to smile. Kaya hindi pananginig. Even the time of crisis, na sa panahon na tayo kahit mayroong problema at pagsubok, ang Pilipino daw ay masiyahin. Ang tawag dyan ay resilience. Ano ba yung resilience? Resilience means katatagan. Sabi nga na, an ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. Ang ito na tawag na resilience ay sa kabila ng lahat na hindi matatag pa siya, nakakalit. Di ba ang mga Pilipino ganyan? Di ba? Despite of the trials, calamities, we smile. So happiness is a factor of the Filipinos. But are we really a happy people? Particularly the Philippines. Talaga ba tayo masaya? Masaya pa tayo? The survey na pinag-aralan kanina, totoo yan, di ganito. Totoo naman, check yung sarili. Masaya ba kayo sa pamilya nyo? Are you happy with family? Yes. Most of the times, the source of our happiness are family. Next, pera, totoo. Pamilya nyo. Diba? Huwag tayo mag-hypocrite. Ito-hypocrite. Pag may pera, masaya, diba? Hindi sabi mo talagang yan ang ginodjas ko. Diba pag wala kang pera, ano nangyari sa tao? Bunutin. Mainit ang ulo. Kasi walang pera. Yung mga asawa yan, pag wala yung pang-sahod, ay init ang ulo kay mister. Pag oras na ng sahod, sweet na yan. Kasi may pera na yan. Totoo naman. So may kapag di ba yan, mga friends, kapagpasya mga kaibigan, lahat. Diba? Lalo mga umiilat na talagang yung mundo nila, rosas lang. Di ba nakasya lahat na ilaw? No? Pag nailabi, masaya-masaya ka. Kahit na masama na ugali ng partner mo, kahit na nakakita mo na yung kanyang, hindi, mahal mo pa rin siya kasi in love mo. So it makes us happy. Online games sa mga millennials, sa pamilya mong laro. Ako nung nakakadali mong laro yung mga online games. Foods. Sino dito pag magnawakan, masaya-masaya. Di ba? So foods and travel and vacation sa mga may budget. Nakasama mo talagang hindi nakatarami. Talagang bakit hindi ka manghinay sa pera kasi it's worth it. Hindi mo may babalik yung kapal. Yung lakas mo, di ba? So hindi mo masamang put a portion of your budget na mag-travel naman. Hanggang sa Mateo lang inaabot. Labas, ipon yung budget, basta mag-travel. It's an experience. So, bagong city, bagong gadget, lahat ng bago nagpapasaya, di ba? Bagong girlfriend, bagong boyfriend. Makakapagpasaya yun. Di ba? Bagong bahay, bagong city, bagong kasakyan. Nakakapagpasaya lahat ng bagay na bago. Tama? Kaya nakakapagtakas ng mga bagay na bago at sa mga taong bago. Lumilipas. Diba? Nagpe-pay out yung kasipsay ng bagong cellphone mo ngayon. In a matter of times and days, so ako hindi ka na makasaya cellphone mo. Binakatabi ka sa kanya, mas upgraded ng cellphone. Hindi ka na masaya sa bago.
Gusto ko siya. Nakakondento man. So, ang kasiyahan ay hindi talaga lubusan. Nagkakatili kapag ang mga bagay nito ang ating pinagmumulan ng ating mga kasiyahan. Those are temporary source of happiness. Noong 2019, Philippines was the top 5 happiest countries in the world. 2019 yan, bago mag-pandemic. Okay, parang PSRC, hindi ko lang kung ang company ito. So, top 5 yung nasa ilalim yun ng mga bansa. So, imagine, sa 5 bansa, pang-5 tayong bansa, na pinakamasaya tao. I don't know what's the factor, the categories, but sinabi, masaya ang Pilipino. Pero noong 2024 to 2024, yung World Happiness Report sa evaluation, nag-rank tayo among 70 plus, ito na yung top 10 na wala ang Pilipinas. That was in 2023, nag-pandemic. Ano yung sabihin? Yung mga taong mga Pilipino na nawala ang happiness. Sino po dito nakaranas ng anxiety and depression during pandemic? Ako, ikaw, lahat tayo, di ba nawala ang siya, ang saya, di ba? So, it affected. Although, itong World Happiness Report, iba rin sa kanina. I don't know anong category. Kasi tama ito. Honestly tayo pamusta. So, top 1, sa today, the top 1 happy country is Finland. Punta na kayo dyan. Denmark, Iceland, Israel, top 1. May gira na, masaya pa sila. Ano, meron sila? Kaya, report natin. So, sabi sa it's happiness often correlated with many other countries. Kasi nga daw, maraming factor yan eh. Such as joy, kasiyahan mo from the source of everything, mga yan, mga bagay yan. And well-being, masaya ka sa sarili mo, masaya ka sa ramdam mo, masaya ka sa timpla ng pakiramdam mo. Make us happy. And the good life, magandang buhay, nakapagpasaya. Diba? Hard life, ay nakakapagpalong. Sino taong masaya-masaya, kaya naghihirap sa buhay. Di ba meron silang sabi nito? But despite of that, we should learn how to be happy. Despite of kahirapan, kawalan, kamatayan. Kaya sabi nga ng Biblia ay magmasaya kayo sa panahon. Maging masaya kayo sa panahon ng pagsuko. Do you believe that happy people live longer? Na masaya yung tao na bubuhay ng matagal. Hiniwala ko. That's because happy people looks younger. Yes. Definitely. Yeah. 62, mukhang 61. Happy people looks younger daw, nakapagpapata ko ng tsura. Because happy people produce happy hormones called dopamine, serotonin, endorphins, and oxytocin. So those are the hormones na pinoproduce ng mga taong masiyahin. So masyadong seryoso sa buhay. Mamatay ka agad. Makakahaba ng buhay. Kasi sa isang balita. Kailan lang yan, kailan ng Friday, nakita niyo. 102 anyos na lolo sa Lipa City. Sikreto ng kanyang masiyahin sa mahabang buhay. Ang sikreto ng kanyang mahabang buhay ay masiyahin. Nakatawa yan, hindi na kasi pamutan. Nakatawa yan. Napakasa natin ang video, mamuntay din dyan papuntlay nga po. Ito video naman mga foreign yan. May kailan po siya, seconds na. Kaya ba yun? So many people think happiness has to be a lot of money. Don't get me wrong, you need money, but don't make money the main thing. It's your attitude. Up all the time. Never mind this down stuff. When I was young, I was a very happy person, and I still am. I just feel good inside. Be yourself and smile. It's so easy to be. When people are nice, you're nice. If they're not nice, walk away from them. And just be a good person. Oh, then Nakakita sa kanya. Uh-huh. It's easy to be nice. If you're nice, people will be nice. Di ba? So, sabi nila, I'm happy person kapag papahaba ng buhay. Tested yan. Medically, kapag sa tao siya talagang yung hormones na sinasabi niya, tinutunaw niya yung mga toxins sa ating mga katawan. Diba? Kaya lagi kayo bagay maging masaya.
Okay? Gusto yung mamatay agad? Okay, maging masaya. Hindi din na maging masaya. Our question for today is how to find real happiness. Paano ba natin matatagpuan ang tunay na ligaya? How can we find the real happiness? Paano ba ang tunay na maging masaya? Sabi sa ating pagbasa sa kasulatan, Ecclesiastes 3:6, I have seen the burden of God has laid in human lives. Sabi sa Tagalog, alam ko na ang tinadaan ng Diyos sa tao. Who's the writer of Ecclesiastes? It was known to be King Solomon. Sabi niya, nalaman mo na kung ang tinadaan ng Diyos sa buhay ng tao. King Solomon set out to discover a key that would allow him to trace the meaning of life. Diba ba? Si Solomon ang pinakataong, pinakamalinong hangin, nilikha ng Diyos sa katauhan na walang higit sa kanyang katulungan. Imagine, inaral, ni-research ni Solomon ang kahulugan ng buhay. The meaning of life. So, we have to find how to find the real happiness. Number one is, know the purpose of God. Alam mo ano ang kalooban, ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay bilang tao. Sa ating particular verse, nalaman niya ni Solomon. I've seen, nalaman ko na, alam ko na, kung ano tinakala ng Diyos sa tao. So, Solomon already knew the purpose. Why we are living? Tayo pakita ng buhay. Okay, we will not find out God's purpose through our own labors. So, di ating makatagpuan, mahalaman, ma-identify ang purpose ng Diyos sa ating buhay sa magitan ng ating sarili kapamataan. Last time nakita ko po sa event about sa isang young people na graduate na ang dami ng achievements sa buhay. Imagine, hindi niya kinikredit ang Diyos sa kanyang mga achievements. Sabi niya, bakit mga pasalamatan ng Diyos? Hindi naman sa kanyang galing ko, pinaghirapan ko. Niresearch ko yung buhay ng bata. Bata pa siya, lumayaman na siya. Pero natawa ko sa kanya. Hindi niya credit God. Ba't nga naman sa lahat, pinaghirapan niya. Makaawin natin. So why? We cannot find the purpose in our life through our own efforts. Yung bata ko, hinahanap yung purpose ng buhay niya sa maliit na kapalaran. Dapat, to find the meaning and purpose lies in choosing a perspective. Pagdawalaman natin ang tamang kahulugan, ang purpose sa ating buhay ay yung tamang pagpili ng pananaw, the perspective, ng ating gampanin, our role in God's God is a gift of God. Ng ating gampanin, ang purpose ng Diyos sa atin ay kaloob ng Diyos. Pananaw natin, ano ba ang purpose ng Diyos? Do you know that this purpose is a gift of God? Regalo, bigay ng Diyos. So what is our role in God's plan? Ano ba ang ating role, ang ating gampanin sa plano ng Diyos? First, God made each human to be a worker. Genesis pa lang, hindi pa nagkakasala ng tao, may binigay ng trabaho ang Diyos kay Eva at kay Adam. Wala pa kasi Eva, may trabaho na nga sila. Nasabi ko, God gave Adam the task of cultivating the garden. Mas cultivating, magsama, wala pa walang niya. Kung cultivate, what? God gave Adam the job of keeping the garden. Cultivate, tanim, ayos tapos, pangalagaan ng garden. Genesis chapter 2 verse 15. To protect, pangalagaan, protektahan, and steward it, bantayan. And he brought the animals to Adam and had Adam name them. Bukod sa cultivate, i-maintain ang garden, another word of Adam is magpangalan ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Matalino si Adam? Siya ang nagpangalan. Ba't hindi kay Eva? Ba't di si Eva ang inuto sa magpangalan? Kasi isang bagay na ang daming papangalan. Kasi madali-dali na babae. Baka siya makikita. Kasi sabi lang, men mostly are men of few words. Yeah. Kaya sinabi, lamesa. Kung sa babae yan, lamesa, labanan ng mabagay. Di ba? Daming acceleration. Pero ito, Adam has the first task of cultivating, protecting, preserving, and stewarding the garden. So, anong purpose ng Diyos? Meron tayong gampanin. Meron tayong gagawin. Second, the expectation was that the works of human would create profit. Ito pa ang purpose ng Diyos. Sa bawat paggawa natin, laging
was cursed, yung magkasala ang tao, yung pag-cultivate, bagamat nagtatrabaho si Adan, hindi siya napapagod kasi wala pang sin eh. Ang lakas-lakas niya Adan. Walang pawis pa nun. But when the man Paul, nagkasala ng tao, yung paghahanap buhay, yung pagkatatrabaho, was cursed, pinahirap siya. This time, labor comes with burden. Para nga kumita, para nga kumain, para makapakinabang ng bagay, kailangan kumahirapan. Yet, the first purpose of God to man is to work. Gumawa. Yun ang purpose. But then, the second is the purpose of God, when you work, there's a profit. And then, the fall of man came, hindi nawala ang purpose na yun. It retained on Adam to work, to labor, but this time with curse, misumpalan. So, we must work hard to have food to eat and clothes to wear. Diba? Kailangan talaga natin maghanap buhay. Pag-gising mo sa umaga, para tayo ba ako gumigising? Diba? May purpose tayo. Pag-gising mo, kailangan ba ako tumindi? Di ba ako mayaman? Diba? So, we have to work, we have to do something today. So Psalm chapter 128 verse 1. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ang may takot, ang maalad na naisip sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan, ang tao ay maligay at maulad ang pamumuhay. So everything we do, there's a profit. Kaya mga kapatid, people posting on their Facebook that they're successful, they deserve it. Kahit sa nilang mayabang sila, nagmamalaki nila ng achievement, palakpakan nyo sila, they deserve it. Yung feeling mo na naiinis ka sila, ingit yan. Maging inspirasyon mo sila kung gusto mo maranasan ang naranasan nila. Kapag ikay naiyak, manipos, umiyak. Wala kang makapak, wala kang pakialam. Buhay na yun. Magpa-unfriend ka. Ako pag nakatawa ng mga achievements, ano siya, I deserve na parang ito. Diba? Fine. Dahil ang purpose ng Lord, we work and there's a profit. Not necessarily nakapako. We do something to gain something. If you want to lose something, don't work. Don't do something. If you want to gain something, work. Ito ang purpose ng work. Kaya mga trabaho mo, not necessarily yan ay biblical, not necessarily yan ay pag-church. Your work is a pleasure of God. Diba? So, biyaya ng Diyos yan eh. At ang biyaya niya, nagpapakain, ang trabaho mo yan, ang hanap mo yan, nagpapakain sa pamilya. Mahalin mo yan. So, it is the purpose of God. Matay sa another verse, 3:11. He has made everything beautiful, saying, naniniwala ba kayo na lahat ng bagay na likha ng Diyos ay maganda? Beautiful. Yung asawa niyo maganda. Asawa niyo gwapo. Ang buhay niyo maganda. Church natin maganda. Lahat na nakita mo sa paligid niyan, mga kapatid lang yan, magaganda, gwapo tayo. Okay. So, everything that God has made is beautiful. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Sabi sa Tagalog, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kamalunan. Right timing. Ang tao binigyan niya ng pagdanasang alamin ang bukas. Ngunit, binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. God desire to know the future. Pero, in spite of that, mga tao na, ang tao ngayon, panihangin, research. Gano'n ang days na talaga ng panahon natin, mga nauna mo. Talaga may technology yan, di ba? Kasi ito, inabot ang typewriter. Mga millennial, ano ba typewriter? Minsan, nakasama namin yung son, ng pamangkin ko, yung lady boss ko, kasama namin siya. Nag-aaral sa atin. Nagpuntahan pa namin ang dadaan sa kami. Isang Muslim, meron yung typewriter. Sabi, Ma, what's this? Typewriter. What? Typewriter keyboard. Where's the screen? Patay ka sa kanaw yung screen.
Gone are the days of those times that talagang Jurassic ng ating mga buhay. Alam mo, talagang nung araw, yung aming black screen ng you know, nung ako yung nag-aaral ng college sa computer subject namin, hindi pa uso ang color screen, black, di ba? At may cursor na green na adapt. Kaya napaka-boring na subject ng computer subject that time. Meron na nakikita sa Hollywood movie na color yung computer. Pero sa Pilipinas, black lang, tapos cursor gano'n gano'n. At ang nakakainis na sa computer subject, walang mga shortcut. Bago ka mag-type, meron ka dapat pinabisado formula. Ganon kami katatalino nun. Walang Google nun. Tama na. Pero those people, pero nakita ng tao yung burden ng labor. That's why people are keep on studying, keep on discovering paano maging masaya, maging easy ang mundo today. Ano pa kaya ang darating in the future? Today, ang dami kong, yung mga anak ko dahil siya sa akin, hindi ko alam. Isa nag-stay siya sa bahay. Ang dami kong nalaman sa akin laptop na hindi ko alam. Grabe ang mga bata ngayon. Diba? Why? Man, let's keep on the searching. Keep on studying. Keep on ano ba ang mundo? Ano ba ang dapat gawin? From despite of that, number 2 purpose. Number 2, how to find our happiness is know your limit. Hindi ka magiging masaya kapag hindi mo alam hanggang saan ka. Diba? We must know our limit on verse 11. Dapat malaman mo dapat hanggang saan ka. We must are able to understand the limits of our understanding. Hanggang saan lang. Tayo matatanda, huwag kayo masyadong marunong sa mga bata. Kung mga bata, marunong pa sa atin. Diba? Hindi lahat alam na natin. Yes, we must limit our understanding. We must appreciate the most things we can and we have. Kaya i-appreciate mo ano yung mga bagay na nagawa mo at your best. At ano yung mga bagay na meron ka. Huwag mong tingnan ang wala. Always acknowledge that every good thing is a gift of God. Lahat ng bagay na mabuti ay galing sa Diyos. Meaning, anong bagay na lang? Anong bagay na sa tayo galing? Sa Diablo. So every good thing must is a gift from God. Binabasa ko sa vlog, sabi niya. Nagreklamo ka sa trabaho mo na meron ka, habang yung trabaho mo, pinapangarap ng iba. Minsan nainis ka sa anak kung sobrang kulit, pero yung iba nangangarap magkaroon ng anak. Hindi mo gusto ang bahay na meron ka, panitulo, pero yung iba naman nakatala sa kalsada, walang matuluyan. Minsan gusto mong bawiin ang sarili mong buhay, pero yung iba gagawin ang lahat para mabuhay. Minsan hindi tayo masaya kasi hinahanap natin ang mga bagay na wala sa atin. Bakit hindi mo subukan tumingin sa mga paligid mo at makita mo napakaraming bagay na mabuti na meron ka na siyang pinapangarap at iba? Huwag mo nang hanapin ang mga bagay na wala sa iyo. Sa halip, magpasalamat sa mga bagay na meron ka. Baguhin mo kaisipan mo dahil hanggang di mo binabago kaisipan mo, hindi ka may masaya. Those people who are you have rejections in their life. Sino mga may bitterness, may pinanghinayangan sa buhay. Ako tayo kong regrets ng rejection. Regrets. Sino mga may regrets? Ako tayo kong regrets sa buhay eh. Pero kung mabubuhay ka sa mga regrets kayo, lalo na mga pangarap ko, mga talaga gusto kong lumaman. Mag-abroad din yun. Next time may batch, alam ko dalawang best kayo college, na talagang college kami guys sa Isabela, isa sa typical na Tunisiano na duuso pa naman yung backpack na bayong. So piniligan ko siya kasi binubuli siya ng mga class nila, probinsyano, mahirap na. Ininsist ko siya, in-invest ko siya during college, medyo may alam ako sa kanya, kaya ako nakupiyahin niya, nag-invest ko siya. Naman ang graduation, sabi niya, Reg, balik na ako sa Isabela. Sabi mga pagkada namin, bakit? Boy, dito, ang lahat ng mga probinsya mo talaga hindi nga parang ulan. Ikaw bakit? Matapos ka na, pupunta ka sa kanya. Sabi ko sa kanya, boy, follow your heart. Follow mo sa puso mo, sundin mo yan. At you know, today, nag-Isabela po siya. You know, today, bintin namin na siya. Ikta-ikta rin lupain. Mga kung ano saan yung pupunta akong April, hindi ako natuloy. Yabo mo din nga. I love his testimony. Hindi ako minsan na sa kanya. Pero kaya sa akin siya, nakabantatan ko pa ako, speech writer. Right?
speaker ako sa St. George. Speech writer na. Despite of that, I have sabi, hindi ako na-invite. Pero do you know that I have so many regrets, but hindi ako nagmatagumpay na tulad niya. Mas matali mo ba ako na kinukopya? Mas mayaman ko sa akin. Sa akin na lang ako na rin ang kopya, kaya ako na lang ang gano'n. What's the next stage that? We have so many regrets. Regrets. Kaya mga bata, mga mga bata pa, lagi nyo kaya ko rin sa Panginoon ang yung mga desisyon sa buhay. Okay? Kami matatanda. Kaya kami nagpapayo sa inyo, ang dami namin pagkakamali. Kaya na ayaw namin pagdaanin. Hindi kami nagpapayabang kapag kami nagpapayo. Huwag to kaya kasi minsan na kami nagkamali at ayaw namin pagdaanin. Ang mga desisyon sa buhay dapat lagi namin isang kami sa Panginoon. Hindi lang naging regrets ko eh. I've never been submissive to the Lord. I always follow my will. And that will is led me to the station. Diba? So this time, ang napakagandang bagay natin mga is that always acknowledge every good thing in your life. Huwag mong hanapin ang wala. Ecclesiastes chapter 3 verse 13. That each of them may eat and drink and find satisfaction in order to please the gift of God. Alam mo, kaloob ng Diyos na tayo kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpatuloy. Yan ang purpose na. Walang masamang mag-enjoy. Kamay, malulong mo pa nga Lord, dapat yung blessing tayo, blessing na sa'yo. Tinatago mo yung pera mo, hanggang sa pabulong ka doon. May mga taong, mga matatanda, ang dahil pera. Dumating na ang panahon na kailangan niya mag-travel, wala yung pera, hindi na magamit kasi ang ganda niya. So, hanggang malakas kayo, para na nag-travel. Huwag ka kayo pangungutang para mag-travel. What it says, enjoy. Kain na ng kain. May gamot naman. Sana kayo sa pastor. Kasi may ganawa kasama sa baba. Hoy, bawang sa'yo yan. Hindi, may interest na may gamot naman. Ano sila ng gamot? O, paano na ito? Kain na kain ang bawal. Nakakalas na nagagawa ka na. Gamot. Nati-enjoy ka ang buhay. Ay, nawa buhay. So, talagang gift of God. Yung every good thing, kumain ka masarap. Minsan, pag may bawal siya, masarap yan, no? Diba? Wala yung overload ni Diwata. Tama na ba kayo? Talaga nakamamatay yung mga overload sila. Masarap siya eh. Enjoy life. Pero, yun natin ang pangatong point natin. There's nothing. Okay. Number 30 is enjoy life. Enjoy nyo na yung buhay. Huwag kayong maging limitado sa, ay, baka ano sasabihin nila? Wow! Don't be aware of somebody or other people para hindi maging masaya. Hanggang maaari, ay maging masaya ka, pero mahalaga dyan, hindi ka nawawala sa pamantayan ng kalooban ng Diyos. Diba? Hindi na mahalaga na kailangan ng sakripisyo ang Kristiyano. Diba? Kung si Jesus ay kasama, lagi masaya. Lagi masaya. Lagi masaya. Dapat gano'n. Kristiyano ba yan? Kasi lagi sambahan mo, lagi kaaway ang aming bahay, lagi ating aso sinisipa. Ayan. Diba? So enjoy life. The key is to rejoice. Ang susi ng masayang buhay, magsaya. To live life in gratitude, puno ng pasalamat, seeking purpose and understanding with the foundation of faith. Despite being happy, hindi ka naman nagkakasala. Kaya as I said, we Christians can enjoy life but with restriction. Paging masaya pala kayo, tandaan mo, huwag kang maging masaya na ang Diyos ay nananabas pa. Buhay ng mga deliver yan. Maganda, masaya ka na, pag yung Diyos masaya para sa inyo. Ito ang huling habiling ko sa inyo. Joke lang. May ilang ang buhay para bukulit sa inis at galit. Magpatawad, manalangin, magmahal, at maging masaya. Yan. Diba? Daily lang, hindi ka kami ang konting sa board. Ang bigat-bigat natin din po kami, Lord. So, message ko si Pastor Boy kasi si Chairman, I've said sorry. Sa Lord, mag-serve na ako, ang bigat natin po si I was guilty. Magawa ko lang,
lay down the Lord. Mahingi ako ng tawa. I just want to be happy to Lord because my sermon theme is happiness. And I wake up today happy, believe. Alisin ang inis at galit at magpatawad, bigyan ng tawad, manalangin at magmahal at maging masaya. Always experience that. Kasi alam nyo, yung magre-reflect sa ating buhay ba yung masaya? It's contagious way of saying, I am a Christian, anak ko ng Diyos, kaya ako masaya. Diba? So sana ay gano'n mag-reflection natin. To recap our points, number one, know the purpose of God. For you to be happy, to find the real happiness of know the purpose of God. Ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay? Number two, know your limit. Huwag mo isagalan. Huwag mong naisip ng mga bagay na bang imposible. Huwag mong naisip ng mga bagay na nakantang na iba. Just know your limit. Hanggang dito lang ako. Pero kayo kasi ako, huwag na maabuti ng kakayanin ko. Ayon sa biyaya ng Diyos. Pangatlo, enjoy your life. Enjoy lang. Kaya sa mga seniors, okay lang magtumbal-tumbal lang. Ang ganda ng senior group natin, di ba? Ating senior adults for Christ, nakakadugtog yan, di ba? Dahil naman ito sa kababayan, excited na maging senior eh. Kasi gusto nila maging senior. Kasi ating mga seniors ay napakasaya ng buhay. Totoo, seniors. Are you happy being senior citizen? Di ba? Kasi pagtandaan, kanang gagalaw. Kanang gagala. Huwag ka nang tatravel. Diyan na kayo sa bahay. Tulog na kayo ng tulog. Dahil kung mamatay na kayo. Hanggang buhay, malakas ang humihinga. Enjoy niyo yung buhay na bigay ng Diyos. Kaya pang mga seniors sa kanila, parang nakipagpapos sila, grabe sila eh. Dahil nga sila mga monthly breakfast. Di ba? Meron kaya lang? Monthly breakfast? Mga pinakain bawal? Enjoy nila eh. Sa bahay na, tayo bawal. Kaya pag monthly breakfast sila, kinakain nila bawal. Excuse, joke lang yan. So, happy are the people whose God is the Lord. Let's say it. Happy are the people whose God is the Lord. Amen? Masaya ang taong ang Diyos ang kanyang Panginoon. Okay? So, it's often correlated, yung kayo na ating siya, with many other concepts such as joy, well-being, and the good life. Ito yung message, ito yung set meaning ni Wikipedia about happiness. Pero you know, yung second meaning niya, na-touch ko. And those in faith communities, sabi ni Wikipedia, yung happiness daw, na makikita sa mga nasa pananampalataya, into faith communities, look to joy as deeper. Kahulugan yan ng Wikipedia, kahulugan ni Wikipedia. As deeper disposition, one that signals overall stability even in the midst of difficulties. Yan ang kahulugan ni Wikipedia sa mga komunidad ng mga Kristiyanong tulad natin na ating daw kasiyahan ay mumula hindi lamang sa panahon ng kasiyahan sa panahon ng difficulties. Na ang Kristiyano, community ng mga mananampalataya na kahit merong difficulties, problema, pagsubok, kamatayan, kawalan, kahinaan at kasakitan, may kasiyahan. Kaya babalik tayo sa verse natin na happy are people whose God is the Lord. Dapat isang buhay natin yan. Na lagi kang masaya. Kahit anong oras lagi kang masaya. Lagi kang nakangiti. Lagi kang nakatawa. Huwag naman lagi-lagi. Crazy natin. Crazy na siya, di ba? Okay. The truly happy person is happy because God showers him with favor. Binibigyan ng pagkakas ng Diyos kung bakit nasa iyo. Conclusion, Solomon reveals the foundation for the enjoyment of life. Pundasyon daw ng kasiyahan ng buhay. Ito po ang pundasyon ng kasiyahan ng buhay. Basahin. Faith in God's goodness. Faith in God's goodness. Pananampalataya sa kabutihan ng Diyos. Kapag lagi mong naranasan sa bawat araw ng buhay ang kabutihan ng Diyos, magiging masaya. Bakit may mga taong nalulungkot, nawawala ng pag-asa, hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila? Pero ikaw, sa araw-araw na gagawin ng Diyos, sa pagmulat ng iyong mata,
langit nakatawa sa batibot. Pag mula na yung mga mata, makikita mo na ang kabutihan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Pag di na yung mata, kahit nakita mo yung mukha ng asawa mo, diba? Kapag walang make-up, ito pala ang itsura niya. Kabutihan ng Diyos. Diba? Because we have in everything. God has given us every good thing. Binibigay niyo sa atin. Ako ang dahil na kulang sa buhay. Kulang ko ng pamilya. Pero di know, I enjoy my life today. I nagsing ako. Tuwing Pasko, tuwing bagong taon, meron sila mga pamilya ako. I saw it sa nila. And they know, I always say, what is the faithfulness in God in my life despite of having nothing? Kung mga bagay na wala ako. Diba? Kaya sabi ko, I'm ready to die without regrets. If I don't have any of those things, I know God is the purpose of my life. Even with you. If I say, huwag niyong hanapin mga wala. Huwag na meron kayo. Kasi yan ang katapatan ng Diyos sa buhay. When we treat the opportunities of life as a gift from God, we can enjoy what we do and what we have. Now, although tinatawag ko lahat ng oportunidad na lahat ng bagay na ito ay galing sa Diyos, bigay ng Diyos, may enjoy mo lahat ng bagay na ginagawa mo at ang lahat ng bagay na meron ka. Mabuti ang Diyos. And God is not a killjoy God. He wants you to be happy. He wants you to prosper. He wants you to have a good life. Ayaw ng Diyos na nagpipilitation tayo. He wants us to be happy. Ganun ang Diyos. Huwag yung isipin ng Diyos ay gusto niya ay dahil ka nahihirapan. Gusto niya lagi magsusubok. No. God is a mighty God. God is a loving God. God is a grateful God. Palapakan natin ang Diyos sa mga. Kahit mo mga nagbiyo, kahit mo kasalamat sa Diyos. Ama, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. O Diyos, tunay nga ang kasiyahan na hindi makatagpuan sa mga bagay sa libutan. Pera, kayamanan, kalusugan, karangyaan, kasikatan, kundi Panginoon, ang tunay na kasiyahan at ang kaligay matagpuan sa piling mo, Panginoon. Happy is the man, happy is the man whose God is the Lord. Ikaw, Diyos, ang aming Diyos, ang Panginoon, kailangan lamang kami nagmasaya. Huwag kang hanapin ng mga bagay na wala. Bagay ng ulang ng Diyos. Hanapin natin, makita natin, Panginoon, ang mga bagay na bigay mo sa amin, Panginoon, mga mabuting bagay na bigay mo sa amin upang makita namin ang iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Ang mapapalain mo yung bayan ng FCF family for their faithfulness, for their hard works. Sulitin mo ito, Panginoon. Ang kanilang paglilingkod, palitan mo tuloy ng profit, ang pagbiyay, pagpapalan, paggabay mo sa kanilang Panginoon. Lord, salamat sa umaga ito ng pagsamba. Naway naging maligaya ang mga puso sa iyong mga salita. Hindi lang kasiyahan, kundi kasabatan at kalakasan, Panginoon, upang sa gatitibay ng aming pananampalataya. Mapagpala ang Iglesia sa pangalan ni Jesus. Magandang mga kapatid, we have you.